O ano po muna ang reaksyon ninyo dito po sa paghahain itong bagong panukala sa Senado at meron din po sa Kongreso na palalawigin po ulit from 4 gagawing 5 years ito pong mga elected officials natin sa barangay? Well, para sa akin, with due respect sa ating mga mambabatas, ay parang isang malaking panlilin lang na naman ito sa ating taong bayan. Noong una, sabi nila, na-postpone yung halalan dahil sa they want to set the term of office to 4 years. Ngayon, gusto nilang i-postpone na naman ang halalan to fix the term of office. Ano ba ang pagkakaiba ng to set at saka ng to fix? Parehong-pareho lang naman yun. Parang pinalalabas lang, wala na tayong kaalam-alam sa mga bagay na yan. At yan ay isang talagang malaking paglabag na naman sa ating saligang batas at doon sa mga alituntunin na pinalabas ng Supreme Court kaugnay ng pagpupospone ng mga halalan. Sapagkat maliwanag na wala namang kadahi-dahilan, walang reasonable necessity, hindi kinakailangang mapospone yan at walang legitimate government interest. Ibig sabihin ang ating pamahalaan ay wala namang interest para mapospone pa. At higit sa lahat, para sa mga mambabatas na yan, yung 8 billion pesos na nagastos na ng COMELEC para sa paghahanda nila, ay baliwala sa kanila. Parang pinababayaan na lang maanod sa baha yung 8 billion pesos na yun. Para bang sanay na sila na ang ating pondo ay mabaliwala na lamang at hindi mapakinabangan. Yan ay malaking dahilan kung bakit dapat na yung pagpupuspo na yan ng halalan ay dapat nating tutulan yan. Attorney Romy Mac, if we recall itong November 2026 election, pang-ilan na itong postponement? Pangalawa na yan, Okay. Yan nagkaroon na dapat yan December 2025 Okay. na postpone ng November 2, 2026. Okay. Pangalawang postponement na yan. Opo, Kaya ngayon, if you also remember, attorney, hindi ba ito yung undas na eleksyon? Yes, November 2. Okay. Ang ondas. Sinasabi lang, ay kasi ondas yan, maraming pupunta sa... Hindi ba ninyo, iyan yung katibay, hindi pinag-aralan talaga ng ating mambabatas kung ginawa lang batas na yan. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.